May-ari ng isang karinderya ang mag-anak nitong si Mike. Siya at ang kanyang asawa, maging ang kanyang mga anak ay tulong-tulong sa pagtataguyod ng kanilang munting negosyo, kung saan ito lamang ang kanilang pinagkukunan ng lahat ng kanilang pangangailangan. Ngunit dumating ang hindi inaasahang pangyayari, kung saan ay unti-unting humina ang kanilang negosyo, dahilan upang tumigil ang dalawa nitong mga anak sa pag-aaral. Dahil pareho na ang mga itong nasa kolehiyo. Isang araw, ay nagpasya silang mag-asawa na kausapin ng dalawa nilang mga anak na sina Edison at Tricia. Edison, Tricia, masakit man sa amin ang mama niyo pero kinakailangan niyo munang tumigil sa pag-aaral. Alam niyo naman na humihina ang ating karinderya, hindi ba? Hayag ni Mike sa dalawang anak. Hayaan niyo munang makabawi tayo mga anak ha. Pangako, kapag nakahanap ang papa niya ng magandang pwesto at nakabawi na tayo sa pagkalugi, ay babalik ulit kayo sa pag-aaral. Ngayon ay tulungan niyo muna kami ng papa niyo ha. Malungkot na sabi naman ng kanilang ina na si Lorena. Ma, paano po si Junjun? Tanong naman ni Tricia sa kanyang ina. Si Junjun lang muna ang makakapag-aral sa inyo dahil siya lang naman ang walang tuition dahil high school pa lamang siya. Isa pa, kaya namang lakarin ang eskwelahan niya mula rito sa ating bahay. Paliwanag naman ni Mike sa kanya. Ano pong plano niyo ni Mama? Saan po tayo maghahanap ng panibagong pwesto? Tanong naman ni Edison sa kanyang ama. Nakakainis naman kasi itong mga kapitbahay natin eh. Porkit nakita nilang mabili ang tinitinda natin ginaya pa. Mga gaya-gaya at inkitera. Inis na sabi naman ni Tricia. Hayaan niyo na mga anak. Ganun talaga sa pagninegosyo. Ano bang magagawa natin Gusto rin namang mabuhay nila Aling Flor. Kaya siguro naisipan nilang magtinda rin ng katulad ng sa atin. Paliwanag naman ni Lorena. Siya, magpahinga na muna kayo ha. Nang maaga kayong magising para makatulong kayo sa mama nyo. Wika naman ni Mike sa kanyang mga anak. Kaya naman nagsipasok na ang mga ito sa kanilang kwarto. Habang ang mag-asawa naman ay naiiwan sa may salas. Mahal, anong plano mo? Tanong ni Lorena sa kanyang asawa. Nagkausap kami mahal ni paring Berto kanina. Naikwento ko sa kanya na naghahanap tayo ng pwesto. May nabanggit siya sa akin na may kakilala raw siya na nagpapaupa ng lupa. Kaso tayo ang magpapagawa nun. Yun ang titignan ko bukas mahal. Wika naman ni Mike sa kanyang asawa. Lupa? Mahal, hindi ba tayo lalong lulubog dyan? Baka dyan lang mapunta ang natitira nating ipon ha? Nag-aalalang sabi ni Lorena sa kanyang asawa. Lorena, lalong mapupunta sa wala ang natitira nating ipon kapag hindi tayo sumugal. Mauubos at mauubos yan. Lalo na ngayon, halos wala nang bumibili ng mga paninda natin. Sad naman ni Mike. Kaya kinabukasan, ay agad silang nagtungo ni Mang Berto sa sinasabi nitong nagpapaupa ng lupa. Dinala naman sila nito sa mismong lupang pinapaupahan. Wow, paring Berto, ayos na ayos nga ang pwesto na to. Kantong-kanto at magandang tayuan ng kainan. Wika ni Mike na unti-unting nagkakaroon ng pag-asa sa nakitang lugar. Marami kasing forwarding company sa lugar na iyon at wala halos bilihan ng mga pagkain ng mga trabahador doon. Kaya naman agad na kinausap ni Mike ang nagpapaupa. Sir Adrian, magkano niyo po pinapaupahan ang lupa na ito? Tanong ni Mike sa lalaki. Bale, 3,000 kada buwan, 2 months deposit at 1 month advance. Saad ni Adrian kay Mike. Okay po sir, pwede na po kaya namin simulan ang pagpapagawa? Kasi balak po sana na bago magsimbang gabi, ay babuksan na po namin ang karinderya. Wika ni Mike. Kayo po sir, as long as nakapag-complain na po kayo sa payment, pwede nyo na pong simulan. Tupalo ko na lang po ang mga documents at pati na rin ang kontrata natin. Sabi naman ni Adrian kay Mike. Kaya naman nang makauwi, ay kaagad na ipinalita ni Mike ang magandang balita sa kanyang may bahay na si Lorena. Mahal, ito na siguro ang sagot sa mga dasal natin. Bukas na bukas, ay aayusin ko na ang bayad sa upa. Pagkatapos nun, pwede na nating pasimulan ang pagpapagawa ng tindahan. Masayang usal ni Mike sa kanyang asawa. Talaga mahal? Diyos ko salamat. Naway maganda ang simula ng bago nating tindahan. Pag nagkataon, ay magiging maganda ang pagpapasok ng panibagong taon sa pamilya natin. Wala naman akong hangat kung di ang makabalik sa pag-aaral ang dalawa nating anak, Mike.
Seryosong hayag ni Lorena sa asawa. Huwag kang mag-alala, Lorena. 1 taon lang na umaayon sa atin ang kapalaran ay makakabalik din sina Edison at Tricia sa kolehiyo para naman sa mga anak natin ang lahat ng pagsisikap natin, hindi ba? Sad ni Mike, sabay yakap sa kanyang asawa. Kaya naman ang magkabayaran na, ay kaagad na pinasimulan ni Mike ang pagpagawa ng pwesto kahit wala pa sa kanya ang kontrata. Tiwala naman siya kay Adrian dahil bukod sa kakilala ito ng kanyang kumparing si Berto, ay totoong nagtatrabaho ito sa real estate company. Wala pa halos 1 buwan ay natapos na ang pinapagawang tindahan ni Mike. Ang laki ng pinagbago ng lugar, mula sa isang tambakan ng basura at mataas na talahiban, ngayon ay isa na itong kainan. Wow, paring Mike, ang ganda ng pinagawa mong kainan na. Panigurado akong dudumugin ito ng mga trabahante. Masayang wika ni Berto sa kanyang kaibigan. Naku, salamat pare ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman na may pinapaupahan palang lupa rito. Ang buong akala ko ay magdidildil na lamang kami ng asin ng pamilya ko eh. Dahil sa pagkalugi ng kainan namin sa kabilang bahay. Salamat sa Diyos at sinagot niya ang dalangin naming asawa. Buong pagpapasalamat na wika ni Mike sa kaibigan. Hindi nga sila nagkamali. Dahil unang araw pa lamang ng kanilang pagbubukas, ay simot ang kanilang mga lutong ulam. Wala pang kalahating araw. Kaya naman ang mga sumunod na araw, ay dinoble nila ang dami ng kanilang niluluto. Hanggang sa matansya nila kung gaano karami ang dapat nilang lutuin sa araw-araw. Ma, nakakatuwa naman po. Palaging ubos ang mga tinda natin. Tapos yung mga tao pagkatapos nilang kumain, ay umaalis silang may ngiti sa kanilang mga labi. Sabi ni Tricia sa kanyang ina. Anong hindi sasaya? Ang sasarap ng luto ni na mama at papa. Pambobolang sabat naman ni Edison. Nasa ganong eksena sila nang biglang dumating si Adrian. Good afternoon po, Sir Mike. Bati ni Adrian. O sir, kayo po pala. Pasok po muna kayo ng makapagmerienda. Panyaya ni Mike sa lalaki. Naku, hindi na po sir. Kakakain ko lang po eh. Siya nga po pala. Dala ko na po ang kontrata. Wika ni Adrian kay Mike. Sabay abot ng brown envelope. Agad iyong binasa ni Mike at nakasaad sa kontrata ang amount ng paupa kada buwan, ang petsa kung kailan nagsimulang upahan ng lupa, pati na rin kung ilang years ang terminong ibinigay ni Adrian para upahan ni Mike. Ngunit napansin nitong hindi pangalan ni Adrian ang nakasulat noon, kung hindi ibang pangalan ang nakalagay sa ownership paper. Hindi na lamang inintindihan ni Mike, total ay tama naman ang nakasaad sa kontratang kanilang pinagkasunduan. Dumaan ang 1 taon, patuloy ang paglago ng munting karinderya ni Mike. Unti-unti siyang nakabawi mula sa pagkalugi. Nakapag-enroll ng muli ang kanyang 2 anak na sina Edison at Tricia. Ngunit kasabay noon ay ang isang pangyayaring hindi nila inaasahang darating. May nagpunta sa kanilang lalaki kasama ng mga barangay at pilit silang pinapaalis sa kanilang inuupahang tindahan. Sir, sandali lang po. Sino po ba kayo? Ano po bang problema? At nagsama pa po kayo ng barangay. Ni-iskandalo po ang tindahan namin eh. Pati po ang mga kumakain ay natatakot sa inyo. Malumanay na wika ni Mike. Pero ang totoo ay nagpipigil lamang siya alang-alang sa mga customer niyang kumakain. Anong problema? Ikaw ang problema. Trespassing ka sa lupa ko. Sigaw ng lalaking nasa mid-50s. Illegal yung ginagawa mo. Ididemanda kita. Sigaw ng lalaki. Sabay alis nito. Simula ng araw na iyon, ay hindi na tinigilan si Mike ng mga taong iba't iba na nagpapaalis sa kanila sa lugar na iyon. Hindi na rin niya mahagilap si Adrian na napag-alaman niyang ahente lang talaga ito at hindi talaga totoong may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang munting kainan. Hindi naman magawang lisanin ni Mike at ng kanyang pamilya ang pwesto dahil hindi pa naman sila totoong nakakabawi sa ipinangpagawa nila sa kanilang kainan. At isa pa, nakakontrata sila ng 5 taon. Mag-1 taon pa lamang sila ngunit pinapalayas na sila. Kaya naman imbes na umalis, ay pumupunta na lamang itong si Mike sa barangay. Sa tuwing siya ay narereklamo ng iba't ibang taong nag-claim na sila ang may-ari ng lupa. Si Sir Adrian po ang nakausap ko. Ito nga po yung kontrata namin oh. Sad ni Mike. Sabay pakita ng papel na sinasabi niyang kontrata. Ito? Ito yung sinasabi mong kontrata? Hindi nga ito nakanotaryo eh. Wala nga yung sinasabi mong Adrian sa papel na yan. Baka naman na-scam ka lang, Mike. Wika ng nasa barangay.
Anong na-scam? Ang sabihin mo, Sir Kagawad, yung lalaki na yan ng scammer na nagtayo ng bahay sa hindi naman niya lupa. Palibhasa mga hampas lupa. Mga gawain niyo talaga yan eh. Hindi ka na nahiya. Pinapakain mo sa pamilya mo galing sa masama. Dire-diretsong sabi ng lalaki kay Mike. Umuwi si Mike sa kanilang bahay na sobrang sama ng loob. Mahal, kamusta? Ano ang napag-usapan niyo sa barangay? Pusisa ni Lorena sa asawa. Wala naman, mahal. Nakita ko lang yung kontrata. Babalik na lang ako sa hearing pag may schedule na. Pagsinungaling ni Mike sa asawa. Ayaw niyang mamroblema pa ito kaya naman sinolo na lamang niya ang mga masasakit na salitang binitawan ng lalaki sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas ay may pangyayaring hindi inaasahan si Lorena isang umaga. Mahal, okay ka lang ba? Anong oras tayo mamimili ng mga gulay? Tanong ni Lorena sa asawa nang mapansing hindi pa ito bumabangon. Nagtatakang nilapitan niya ito, ngunit nang kanya itong tignan, ay laking gulat na lamang niya na hindi na ito humihinga. Mike? Mike? Tulong! Sigaw ni Lorena. Edison! Tricia! Junjun! Akpapa nyo! Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Lorena. Dali-dali nilang isinakay ito sa tricycle at dinala sa pinakamalapit na ospital. Ngunit dineklara na ito ng doktor na dead on arrival. Labis ang pag-iinagpis ni Lorena sa biglaang pagkawala ng kanyang asawa. Napag-alaman niya mula sa barangay na sinamahan ito ng pakiramdam noong huling umattend ito ng hearing dahil sa mga sinabing hindi maganda ng may-ari ng lupa sa kanyang isa. Ma, paano na po tayo niyan? Wala na po si Papa. Umiiyak na sabi ni Junjun. Ma, hinto na po muna ako ng pag-aaral para may makatulong ka rito sa tindahan. Wika ni Edison. Papa, bakit mo naman po kami iniwan? Napakawalang puso naman ang taong gumawa sa iyo nito. Umiiyak sa galit na sabi ni Tricia. Tahimik lamang si Lorena. Ni walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Ngunit sa loob nito, matinding kalungkutan ang kanyang nadarama. Kaya naman wala pang halos isang taon, ay binawian na rin ito ng buhay. Matinding dagok ang pangyayaring ito sa tatlong magkakapatid. Lalo pat, pare-pareho pa silang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Naiwan kay Edison ang responsibilidad ng mga yumaong mga magulang. Mahirap man, ngunit nagpatuloy sila sa buhay. Kahit mahirap ay itinuloy nila ang nasimula ng kanilang ama't ina. Nasa huling taon na si Edison sa kolehiyo. Si Tricia naman ay halos 3 semester pa. Si Junjun naman ay nasa 4th year high school pa lamang. Tricia, Junjun, kaya natin to. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Makakaahon rin tayo unti-unti. Wika ni Edison sa dalawang kapatid. Ipinagpatuloy nila ang karinderya sa tulong ng bawat isa. Sa umaga si Edison ang nakatoka, habang si Tricia at Junjun naman ay nasa eskwelahan. Kumuha na lamang sila ng mga kasama na stay out para kahit papaano ay may umalalay sa kanila. Sa ganong sitwasyon, ay unti-unting nakabangon ang tatlong magkakapatid hanggang sa makagraduate na nga si Edison at makapasa bilang accountant at nagtatrabaho bilang private accountant sa isang local firm. Si Tricia naman ay nakapagtapos ng HRM kaya siya ang nagpatuloy ng nasimula ng kanyang mga magulang. Habang si Junjun naman ay kumukuha ng kursong education. Pag maayos na ang lahat, kakausapin ko ang may-ari ng lupa. Halos 5 taon na rin ang nakakaraan mula nang mawala si Papa at pati na rin si Mama. Paso na rin ang kontrata natin. Baka pwede nating pakiusapan ng may-ari. Nabigyan pa tayo ng kaunting panahon habang nag-iipon pa tayo para makalipat tayo. Wika ni Edison. Hindi ko alam kuya kung papayag yan sila. Di ba nga yan ang dahilan kung bakit inatake si Papa? Dahil sa sama ng loob? Kontra ni Tricia sa gustong mangyari ng kanyang kapatid. Hindi naman natin naangkinin, Tricia. Kaya nga makikiusap ako eh. Baka sakaling pumayag. Sabing muli ni Edison. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, ay may mga sulat na dumarating sa kanilang bahay na ipinagsasawalang bahala ni Junjun. Dahil ang buong akala niya ay wala lamang iyon. Kaya naman isang araw ay may biglang dumating ng mga pulis sa kanilang tindahan at nilala sina Edison at Tricia sa presinto. Napag-alaman nilang kinasuhan sila ng may-ari ng lupa. Doon ay ipinamukha sa kanila ng may-ari na nangamkam sila ng hindi nila pag-aari. Dinusta ang kanilang pagkatao at sinabihan ng masasakit na salita. Walang nagawa sina Edison at Tricia
kung hindi ang tanggapin ng mga paratang na iyon. Dahil wala silang sapat na pera sa pagkuha ng abogado, kaya naman lumapit na lamang sila sa Pao upang sila ay tulungan. Iyak nang iyak si Junjun sa nagawang pagsasawalang bahala niya. Junjun, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nandito na to. Nangyari na. Ang tanging magagawa mo na lamang ay kumilos ka para sa amin. Hanapin mo si Adrian. Yung kausap ni Papa patungkol sa lupa. Siya lang ang makakapagpatunay na hindi tayo member ng Squatter Syndicate. Utos na Edison sa kanyang kapatid. Ayun nga ang ginawa ni Junjun. Kahit kasi may isip sila ng mga panahon na iyon, ay hindi sila nakikialam sa desisyon ng kanilang mga magulang. Kaya naman mula nang mawala ang kanilang ama't ina, ay ngayon na lamang ulit nila inintindi ang kasong isinampa sa kanilang ama noon, na ngayon ay sa kanila naman isinampa ng may-ari. Naging kampante kasi tayo kuya Wika ni Trisha sa kanyang kuya Edison, nang sila ay makapagpiyansa na. Wala nang panahon para magsisiyan tayo Trisha. Ang taong masama ang motibo, kahit anong iwas mo ay gagawa at gagawa pa rin yan ang ikasisira mo. Saka isa pa, ano bang laban natin siyang may-ari? Malumanay na sabi ni Edison, ngunit ramdam ang galit sa puso ng binata. Kuya, ate, salamat naman at nakalabas na kayo. Wika ni Junjun. Pansamantala lang ito, Junjun. Tugon ni Trisha. Nagawa mo ba yung inuutos ko sa'yo, Jun? Tanong naman ni Edison. Oo kuya, kaya lang hindi ko na siya mapilit na magtestigo sa atin Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi niya alam na nakarecord lahat ng sinabi niya nang hindi niya alam. Pilyong sabi ni Junjun sa dalawang kapatid. Sa voice record, nasabi ni Adrian na hindi niya sinasadyang lokohin si Mike. Nagkataon lamang nagipit na gupit siya ng mga panahong iyon. Hindi naman niya akalain na babalik mula sa ibang bansa ang ampon ng may-ari ng lupa na si Nick. Oo, Nick ang pangalan ng lalaking ng dustat ng maliit sa papa niyo Jun. Yan din ang nagsampa ng kaso sa dalawang mong mga kapatid. Agad na pinakita ng magkapatid ang voice record sa kanilang abogado at in-reserve nila yon bilang unang ebidensya kay Nick. Na napag-alaman rin nilang ampon at walang karapatan sa lupang kinatitirikan ng karinderya ng magkakapatid. Napag-alaman nilang umuwi ito ng Pilipinas dahil patong-patong ang kasong kinakaharap nito sa US. Dahil sa pang-i-scam nito, sanay itong humarap sa korte at tumakas. Kaya naman sisiw na ito para kay Nick na paikuti ng magkakapatid. Ngunit hindi sila pinabayaan ng kanilang abogado. Kumala pa sila ng matibay na ebidensya upang mapatunayan na walang katotohanan ng kasong isinampa kay Edison at Trisha. Nakarating naman sa totoong may-ari ng lupa ang insidenteng naganap sa pamilya nila Edison. Mula sa kung paanong iniskam ni Adrian ang namayapang si Mike at pati na rin si Lorena. Hanggang sa kasuhan sila Edison at Trisha dahil sa aroganteng ampun nitong si Nick. Inutusan ng may-ari na si Don Julio na mag-file ng affidavit of desistance itong si Nick upang maiurong ang kasong isinampa niya sa dalawa. Maraming salamat po Don Julio sa tulong po na ginawa niyo sa amin. Pagpapasalamat ng magkapatid. Naku wala yun. Kung maaga ko lang sanang nalaman ng lahat ng nangyari, hindi sana umabot sa ganitong demandahan. Wika ng matanda. Iniurong nga ng matandang doon ang kaso sa dalawang anak nila Mike at Lorena. Pinapayagan din sila ng matanda doon na manatili sa lupang kinatitirikan ng kanilang karinderya. Ngunit nagpa siya ang magkakapatid na lisanin nila lamang ang lugar nang sa gayon ay makapagsimula muli ng panibagong buhay. Samantala, si Adrian ay sinampahan ng kaso ng abogado ni Don Julio. Napag-alaman na isa lamang pala itong caretaker ng isa sa mga property ni Don Julio na kung hindi niya binibenta ay pinapaupahan niya. Sa madaling salita, pinagkakitaan niya. Nakulong ito dahil maraming nagpapatunay sa pang-iskam nito sa iba't ibang tao. Si Nick naman ay tuluyan ng itinakwil ng matandang Don. Kaya naman wala itong mapuntahan at tuluyan nang nagpalaboy-laboy sa lansangan at sa kalye na ito natutulog. Makalipas ang 2 taon, ay nakapagtapos na rin ng pag-aaral si Junjun at isa na nga itong ganap na guro sa isang pampublikong eskwela. Si Edison naman ay isa ng manager sa kanyang pinapasukan. Samantalang si Trisha naman ay may sarili ng restaurant. Nakabili na rin sila ng hulugan na bahay. Minsan nga nang mapahinto ang kanilang sasakyan dahil traffic sa dating lugar kung saan sila dating nakatira, ay may nakita silang lalaki na pinapaalis ng isang alley sa harapan ng kanyang bahay. Alis! Ang baho-baho mo! Nakakadiri ka! Umalis ka dito!
Huwag ka nang babalik dito ha. Sabay saboy dito ng pinaghalong tubig at ihi. Ate, parang namumukhaan ko yun oh. Wika ni Junjun, sabay turo sa kinaroroonan ng pulubi. Nagbaba ng side mirror si Edison upang makita ang sinasabing lalaki ng bunsong kapatid. Maya-maya ay napagtanto nilang si Nick ang lalaking iyon at akma itong papalapit sa kinaroroonan ng kanilang sasakyan. Ngunit agad na itinaas ni Edison ang side mirror. Sakto naman na go signal na. Kaya't pinaharurot na ni Tricia ang sasakyan papalayo sa lugar na iyon. Kung minsan, hindi natin masasabi ang kapalaran ng tao. Hindi natin sila masisisi kung bakit sila naroon sa katayuan nila ngayon. May kanya-kanya tayong dahilan sa buhay. Ngunit isa lamang ang lagi nating tatandaan, na kapag kabutihan ang iyong itinanim, hindi malabong kabutihan rin ang iyong aanihin.